Nung nabanggit ito, Prof, ang patungkol sa sinasabing pagtakbo ng tatlong Duterte, nabanggit mo nga parang lindol na yanig. Pero nung nag-viral din sa social media yung Romualdez Rice, iba rin yung yanig nun. Parang iba yung naging dating, iba-iba yung iba yung pagtanggap dito sa isa, iba yung pagtanggap dito sa isa. Kumbaga ito, nagbanggit lang, Ay, yung isa parang sobrang trying hard. Tingin mo ganun? ay, Admar, idininay ka agad eh. Hindi Na pala. wala siyang kinalaman dyan. Hindi ko maintindihan. Alam mo, hindi naman na napipintura ang mga pangalan ng politiko kung walang approval ng politiko. Kasi yan, ginagastusan, ginagastusan yung supot, ginagastusan yung pagpiprint para yung lumabas na sako ng MRIs, di ba? So, ito is another way of using that. At yan, yung characteristic behavior nila, talagang naaangkin nila. Dahil ilang beses na ginawa yung ganyan eh. Ilang beses na rin ginawa nung party list na may card, may ID. I mean, all these things. Pwede mo namang hindi ganyanin, pero dahil pinakita ng tao at nakikita naman natin, nandun yung truck na sa tingin ko liniliniyahan para bigyan, ang taong bayan mismo nagre-report. Alam mo, yan ang importansya ngayon ng social media. Immediate. Oo, self-gratifying kuminsan, pero immediate yung feedback. Kung hindi magustuhan ng tao, ilalagay nila sa social media. Kung magustuhan naman nila, iba naman ang sinasabi. So, siguro maging authentic lang tayo talaga. Ginawa niyo ba yan o hindi? Makikita naman natin sa pagbibigay ng ayuda. Magbibigay ka ng ayuda, may pa-concert, naka-t-shirt. I mean, it's part and parcel of the same. Kung buhay si dating Senador Miriam Defensor Santiago, ako siguro narinig natin yung nagalit dahil yan yung ayaw na ayaw niya. At yung iba pa, kinukumpara pa daw yung mga event nila sa Maisog Rally na tsak namang dudumugin yung sa kanila na dahil sa meron silang maraming ipamimigay. Kahit na after ng pamimigay nila, maraming mga nabigyan ang nagre-reklamo din. Dito naman sa Maisog Rally, kung sila'y naniniwala na maraming pumupunta dun sa kanila, bakit parang may pagigipit dito sa Maisog Rally na wala namang ibinibigay? Kumbaga, kalayaan lang sa pagbibigay ng mga pahayag, Prof. Malu. At saka, Admar, alam mo ang nawawala dyan, pondo yan ng taong bayan. Pondo ng taxpayers. Hindi lahat, may isang, ako naging ka-exchange, lahat daw ng 110 million or 116 million Filipinos taxpayers. Hindi. Ang taxpayers natin, 23% of that. So may right umalma ang taxpayers at may lalong mas right umalma ang taga-middle class. Kasi ang middle class talaga ang kumakatawan sa malaking porsyento ng taxpayers, no? Whether daily wage earner ka o nasa pribado ka, tayo ang nagbigay ng ayudang yan. Pero para gamitin ng mga politiko sa ganyang pamamaraan, lumang politiko na yan eh. Akala ko nalampasan na natin. Sino ba nagbalik? Sino ba yung luma at sino ba nagbalik? Di ba isang pamilya o dalawang pamilya lang yan? Maling-mali naman yan. Ma'am, dito sa latest pronouncement ng VP Sara, yung pag-alis niya sa gabinete ng kasalukuyang administrasyon, nakikita niyo rin po ba yung posibleng pangyayari na mahahati? Kumbaga, alam natin, merong mananalo na presidente, kung ano yung partido, or ano yung, halimbawa, dito sa pagkapanalo ng Marcos administration, meron siyang PFP, meron ding lakas. Kaya yung iba, either naglilipatan doon sa PFP, merong marami din doon sa lakas. Nakikita nyo ba dito sa pagpihit ni Vice President Sara, meron ding babaliktad din or lilipat din sa kanya? Or mag-iisip din ang mga politiko, dito muna tayo kasi dito sa wag muna tayo kay VP Sara kasi maraming dito, pondo. Dalawang bagay yan, Admar.
ang isang politiko na greedy at gustong kumita sa eleksyon, sa tingin ko pupunta yan dyan sa side ng alyansa ng Lakas at ng Partido Federal. Yung talagang sanay, kasi may politiko tayo na hindi kailangan ng backing ng Malacanang para manalo. Unfortunately, dynastic yon. Pag dumating ka sa local elections, meron diyang mga leader na talagang hindi ko kailangan sila, kaya kong manalo dito sa terrain ko. To a large extent, ang pag-unify nung tatlong Duterte cuts across generations eh. May generation na panahon ni President Duterte na yan naabutan siguro yung Marcos martial law, merong yung panahon ni Congressman Pulong at meron yung kay Mayor Baste. So kung makikita mo, it's a very strategic move because it brings in several of the demographics of the Philippine voters. So in terms of generation, nandyan sila. In terms of Mindanao, di ba? Meron kang dating mayor, meron kang kaalyado mo sa Kongreso na taga Mindanao, at to a certain degree, hindi na-prove na ni Presidente Duterte, hindi niya kailangan ng lahat na sumali sa kanya. In fact, nung tumakbo siyang presidente, dahil walang gobernador na para sa kanya. Pero nanalo siya. Ang kailangang i-discover itong alyansa ni Presidente Marcos, meron pa bang ganong magic ang PRRD? Kasi hindi naman siya tumatakbo na for president, pero sanay siya na ganong politika, yung hindi masyado maraming pera, talagang reliance lang sa good work at saka sa public record niya. Sa tingin ko, yung pag-exit ni President Duterte with the highest historical approval and trust rating, and the fact na he remains in the consciousness of every Filipino, whether that's good or bad, no? Proves to everyone that potentially he has the same coattail. Yung di ba, hinawakan lang naman yan ni Go, Bato at saka ni Tolentino eh. Yung Tolentino medyo malayo-layo pero nanalo. So imaginein mo kung itong whether it's a float or whether a decision has already been made, that's a game changer. That's throwing again the political playbook. So hindi ko alam kung anong sasagutin. Balita ko may ilan daw na nag-meeting immediately after that announcement. So technically, makikita mo, sa tingin ko ang Mindanao hahawakan nila. Sa tingin ko ilang parte ng Visayas posibleng hawakan nila. Makikita mo yan sa lakad ng Maisog. Pagdating sa tingin ko ang battleground sa 2025, Luzon. Mahihirapan, probably ang battleground na susunod dyan, NCR, Region 4A at saka Region 3. So kung makikita natin ang development ng Maisog at makakapunta dito sa mga areas na to, sa tingin ko competitive kasi dala-dala nila yung issues ng sikmura versus yung issues ng status quo, which is ano ba ang nagawa. Sa tingin ko, dapat maging clear ang latag ng Pangulo sa zona niya. Kasi kung he will praise and tell everyone that the state of the nation is strong and we're on our way, that will definitely clear the demarcation lines para sa dadating na 2025. Pero tingin niyo po, Ma'am Malu, nagmamatter pa rin sa taong bayan yung partido? Hindi. Kung sa taong bayan, hindi. Nagmamatter yan para sa politiko. Ever since, kailangan mo ng partido to file your certificate of candidacy. Yun ang certificate of nomination, kailangan may nag-nominate na partido. Pero meron na tayo sa kasaysayan natin na nag-a-attempt na mag-independent.
Yung katulad ni Noli De Castro, nagsimula yan, independent eh. Ah, Tapos si Kiko Pangilinan, nag-independent. So may mga efforts na nag-i-independent, hindi immediately nananalo, pero kung ikaw may brand na katulad ni Noli De Castro, you can readily say to any political party, right now I don't need you. Mm. Ito kasing nangyari dito sa unang 2 taon, binasag ni Presidente yung party system. Kasi unity nga ang ginawa di ba? Tapos binasag niya rin yung unity team. So anong party system ang panggagalingan ng lakas ng bawat isa? It talagang babalik ka sa command votes ng bawat politiko.